napapagod na si Marites sa kakahanap ng malilipatan nilang bahay ng hapon na iyon dahil kinausap na siya ng may-ari ng bahay na pwede ba na lilipat na ngayong buwan dahil kailangan na nilang ayusin yung tinitirhan nila Marites. Nakailang extend na rin kasi si Marites na kung pwede bigyan muna sila ng palugit maski 2 buwan at pumayag naman ng may-ari ng bahay noon. Kaya ngayon napapagod na siya sa kakahanap. Si Marites ay buntis, 3 buwang buntis siya sa kanyang asawang si Ramon at kapisan nila ang kanyang ina na si Aling Tindeng at ang kapatid niya na kada gabi lang umuwi dahil malapit lang ang trabaho niya doon sa pinaupahan nila Marites. Kaya ang ginawa ni Marites ay hindi malaman kung saan siya maghahanap kasi nasa Maynila sila na ang daming paupahan pero gusto na kasi ng nanay niya ay yung nasa malapit na ang trabaho ng kapatid niya na panganay na pinakakuya ni Marites ay si Boyet. At isang araw ay habang nagpapamanicure si Marites ay nasabi niya kay Lenang manicurista ang tawag nila sa kanya na kung pwede, kung may kilala ba siya na napapaupas. Ang sabi naman ni Lena, ate samahan kita, punta tayo dyan mamaya, napuntahan mo na ba dyan? Sagot naman ni Marites, hindi pa. Kaya kinabukasan, lumakad sila ng mag-alas 3 na ng hapon noon. Lumakad sila, naghanap at talagang wala silang mahanap na maganda kasi doon looban siya at ang mga bahay talaga maliliit at minsan hindi rin kaiga-igaya ang itsura. Kaya umayaw na si Marites. Nung pauwi na sila, may nadaanan silang apartel style. Kaya parang sabi ni Marites kay Lena, tanungin mo nga yan, parang maganda. 3 palapag siya at ayun, nakausap nila yung mama. Ang sabi ng mama ay caretaker lang yung nandiyan o dyan ang bahay sa tabi pala ng apartel na may bahay kubo. Pagsilip nila Lena at Marites ay sa bahay kubo may isang matanda na nakaupo, matandang babae. Pero ang pinagtataka nila Marites ay bakit ang amoy ng bahay ay napakalansa na hindi mo maipaliwanag. Tinitignan niya kung may mga langaw, wala naman langaw pero ang lansa ng bahay. So hindi na lang pinansin ni Marites dahil iniisip niya parang nakaka-offend naman na magsasabi siya kay Lena na ang lansa ng bahay. So nakasimangot yung matanda na kausap nila na caretaker at parang walang gana. So nung pinabayaan na lang ni Marites na sila na mag-ipag-uusap doon sa matanda hanggang nung wala na silang mapag-usapan at mang-uuwi na sila Marites pero humabol ang matanda na sabi niya kay Marites, Ining, ang ganda-ganda mo, pwede bang mayakap ka? At nagtaka si Marites, tumingin kay Lena, di tumawa lang din si Lena kasi wala man silang sa isip na mayroong mga aswang, may tiktik o wakwak kasi nasa pusod sila ng Maynila. So, pinaunlakan naman ni Marites yun. Pero ang isip niya, bakit ano kaya nangyayari dito sa Mandam? Maya-maya, hinatid na sila, sumama na yung matanda hanggang doon sa may labasan, sa may kalsada, hawak-hawak ng kamay. Nung talagang lalakad na sila, yumakap ulit kay Marites. Ang taka talaga si Marites, bakit kaya ganon? Nung naglalakad na sila pauwi ni Lena kasi naiwan na yung matanda ay sabi na lang ni Marites kay Lena na Lena, napansin mo ba yung matanda? Ang weird, diba? Oo nga ate, sagot naman ni Lena dahil nagtataka nga sila bakit yakap ng niyakap. Hindi ko nga kilala yun, sabi ni Marites. Ako nga rin ate, akala mo ano? Sabi naman ni Lena sa kanya hanggang nakauwi na sila at nauna nang umuwi si Lena. Nang kumakain silang mag-ina na iswelta ni Marites na may matandang yumakap sa kanya
tumawa lang yung nanay niya. Nanay niya nga si Aling Tinding dahil bakit ganun nga yung actuation ng matanda. Nung kinagabihan na, nung nakatulog na si Marites, nanonood pa si Aling Tinding dahil hinihintay nung pinsan ni Marites na uuwi doon sa kanila at matutulog muna doon, magbabakasyon kasi nagtatrabaho sa Maymoa. Nung nakatulog na si Marites, narinig na lang ni Aling Tinding na humihiyaw. So tumakbo si Aling Tinding, tinignan si Marites. Yun pala nababangungot ito at ginising niya si Marites at bakit anong nangyari sa iyo? Sagot naman ni Marites, ay, nanaginipat ko may dumadungaw daw na tikbalang yan sa bintana. Sabi niya, ay, nasumbrahan mo na naman yan sa kababasa ng packet mo at saka nanood ka siguro ng horror. Sabi ni Aling Tinding po. Sabi niya, ay, wag ka nga nabata ka. Mag-ano ka muna dyan, mag-CR ka. Baka naman kung ano-ano lang ang naisip mo. Wala naman nga ako naisip. Sabi ni Marites. Hanggang nagbanyo si Marites at yun, nakita niya na may lumabas pala na dugo sa kanya. At tuloy-tuloy na ito. So, tinawag na ni Marites ang kanyang ina at ay, sabi ni Marites, dinudugo po ako. Ha? Sabi ni Aling Tinding, hindi pa naman umuwi ang kapatid mo. Paano na yan? Sabi niya, okay lang, wag kang mag-alala kasi inaalala din ni Marites kasi may sakit yung kanyang nanay na baka kung anong mangyari. Sabi niya, okay lang ako. Ano, magdalhin ka ba namin sa doktor? Nakatingin lang ang pinsan ni Marites. Sabi ko, sabi naman ni Marites, hindi na. Hanggang kinaumagahan na pinipilit na ng Tinding dalhin sa hospital. Sabi niya, okay lang kasi hindi naman malakas yung dugo. No, nanghihinayang lang si Marites dahil siyempre kahit naman sino na first time na magkaka-baby sana sila ni Ramon, kahit hindi uwi na si Ramon sa kanya ay at least may anak sana siya, kaso lang ay wala talaga at ang inisip niya na lang hindi para sa kanya hanggang naipatawag na ni Marites yung naghihilot sa kanya kasi siya yung nag-alaga sa kanya hanggang nabuntis siya kasi naniniwala si Marites sa hilot kaysa sa mga doktor. Nung pinatawag siya nung manghihilot, nung nandun na yung manghihilot ay tinanong ng manghihilot kung saan siya nagpunta kasi ganito ni Marites na bangungot siya, na may tikbalang. Adi sabi niya, hala, inano ka ng tik-tik. Adi, naalala ni Marites ngayon yung yumakap na matanda tapos ang lansa-lansa yung tirahan nila. Sabi niya, oo, sinundan ka dito. Yung mag-ina ngayon ay tik-tik. Ha? Sagot naman ni Marites, meron pa ba dito ganun? Nandito na tayo sa Maynila. Uy, marami dito, sabi nung maghihilot. Hayaan mo, bibigyan kita ng panlaban mo dyan para hindi ka ulit pupuntahan. Naamoy ka yung pagyakap-yakap niya sa iyo ay inamoy-amoy ka na niya at sinundan ka niya. Ganun yung tik-tik. Ay, sabi ni Marites, hindi man lang niya naisip noon, hindi siya aware na mayroon palang ganun kahit nasa pusod na sila ng Maynila. Kasi nakatira sila doon at saka hindi naman alam kasi ni Marites kahit si Aling Tinding na may ganun pala na akala lang sa kwento lang sa mga TV, kwento-kwento ng tao, hindi na wala naman sila sa kapis. Kaya laking paghihinayang ni na Marites kaya ang mga tik-tik pala ay pwede silang magbalat kayo at pwede pumasok ng mga mahihirap, mamamalimos, pero sila ay may mga kanya-kanyang mga bagay.